Hi everybody! Welcome back to another budgeting vlog. And as you can see, wala pang laman yung ating month of March. At yun ang ating bulol na siya. Aasikasuhin natin sa vlog na ito. Ito yung aking bagong planner. Ayan ang itsura niya. So, mas gusto ko siya kasi mas customizable siya. Mas madaling mo ilagay yung mga bagay na gusto mo idagdag or tanggalin yung mga bagay na gusto mong tanggalin. Okay! So, kung mahilig kayo sa mga ganitong videos, please make sure that you subscribe and also show some love by thumbs upping this video para tuloy-tuloy ang chismisa natin pagdating sa mga pinagkakagastusan ko. Well, ang goal natin for this month is like any other month, mas mapababa ko yung aking overhead expenses. At the same time, medyo mas marami tayong pumasok na anda or ano pa ba? Magkaroon pa ako ng mas dagdag na savings or magkaroon tayo ng bagong investments. Depende sa mapag-uusapan natin yan today. So without further ado, let's begin. Balikan lang natin saglit yung Feb, ha? Para lang makita ko kung ano yung ating mga madalas na pinaglalagay dito. Pagdating sa housing, wala naman masyadong nagbago. Yung rent ko, ang ilalagay kong budget dyan, 10,000 pa rin. Oo. Tapos sa electricity, oy, in fairness last month, nakita nyo, diba? Nakatipid ako na halos 400 pesos. So, 8,000 pa rin ang ilalagay natin sa electricity, sa water. Magkano ba ako last month? Last month ay 650, pero napababa natin siya ng 485. Bakit ako nagawin ito? Pasensya na kayo, medyo bulol ako kasi my thoughts are all over the place. Tapos, internet. Magkano ginagastos nyo sa internet? Sa totoo lang, feeling ko, namamahalan ako sa 3,800. Tapos, yung aking phone bill, lagay ko na lang na 800. Bawasan ko ng 1,000. Cable TV, sa totoo lang, ang nag-enjoy dyan, asawa ko lang. Gusto ko sana manood ng TVN. Di ba yun yung channel ng mga Korean novelas? Lalo na kapag may bagong labas, doon unang pinapanood. Or doon mas unang nauunang ipalabas, di ba? Kaso hindi ko matsyempohan yung mga palabas na... Ano ba? Hindi ko matsyempohan yung mga palabas na gusto kong mapanood. Oo, doon tayo sa subscription. Okay? 1,000 pa rin ba? Babaan ko nga, gawin ko 500. Unless may magandang K-drama. Tatanggalin ko na yung I'll keep Netflix, pero tatanggalin ko na si Disney siguro. Okay? Di-budgetan natin si home repairs. Eto na naman tayo. Ang dami nang nasira last month, mga appliances na sabay-sabay ko binili. Sabay-sabay sila nagloko, no? Years later. Siguro, sige, maglagay pa rin ako ng 5,000 pesos dito. Sige, let's do the math. Add na tayo. Para sa housing category, 10,000, 8,000, 650, 3,800, tapos another, 800, 1050, 500, 5,000. Yun! Totoo ba yan? Mas bumaba na ng 200 pesos. Okay, fine. Sige. Doon tayo sa food. Sa food, dito talaga mas marami akong ginagastos. Sa totoo lang. Teka nga, mamarkahan ko nga yung mamarkahan natin. Ayan, okay. Sige. Sa food, last month, groceries, no? Groceries. Actually, sobrang dami kong pagkain sa pantry. Yung iba nga, na-expire na. So, anong gagawin ko? Babaguhin ko ba to? Magkano binabudget ninyo pagdating sa groceries? I think I'll keep yung 10,000 pesos. Though, last month to, medyo mas mababa siya. Okay, sige. Sa dine out tayo, medyo magtipid-tipid. Girl, lagay ko pa rin ba 10,000? Tingnan niyo yung dine out ko last month. 16,000, Frenny! Nakakaloka! Okay. Karinderya. Ano ba siya? Karen or Karin? Karin! Ano ba yung spelling mo, Mami Chris? Karinderya. Ang dami nagtatanong, Mami Chris, di ba, pwede namang food lang ang ilagay mo. Ba't kailangan mo pang himay-himayin na may groceries, may dine out, may karinderya, may grab food pa? 'Di ba? Meron pa yung palengke. Ako lang naman to. Gusto ko kasing makita specifically kung saan ako mas malakas gumastos. Sa grab, bawasan natin. Bawasan ko ba? Sige, 2,500. Siguraduhin mo yan, girl, Palengke ko, I'll keep the 2,000 pesos. Hindi ako palaluto, sa totoo lang. Kasi, ang dami kong ginagawa. Oo. Though food is one of the most important, needs. Totoo naman. Kasi pag di ka na kumain, mamatay ka na, di ba? Isa siya mga pinakamahalaga. Pero pagdating sa oras ko, parang mas gusto ko padaliin yung buhay ko. Oo, ganon.
Kaya madalas kami, bumibili na lang ng ulam sa karinderya. Bili kami ng sinigang. Ito na naman. Bibili kami ng sinigang. Tapos ang gagawin ko, bibili na lang ako ng extra talbos ng kamote o kaya extra kangkong or extra sitaw para mas madagdagan yung gulay. O di ayun na nga. O sige, compute natin. 10,000, another 10,000, plus 5,000, plus 2,000 pesos, and 2,500. That's, wow! Hala, bumubutol-butol ka dyan, Mami Chris, ha? Totoo ba yan? Sige, challenge natin yung mga sarili natin. Eto, sasabihin ko na sa inyo, ha? Pagdating ng... medyo magbabago yung gastos natin kasi magta-travel kami ng March 26 hanggang April... April 11 or 12? Ibang budgeting video yun, ha? Kasi yung budget na gagamitin ko dun sa travel period, pang travel na budget yun, ha? Okay, sinasabi ko na. May pa ano na kayo. May pa sneak peek. Okay, next. Naku, ito na naman tayo. Alam nyo kung bakit maya't maya ako merong dental na gastusin. Oh. Na ano, dental na alin? Yung dental na gastusin. Oo, kasi naman, lagi ko nasisira yung retainers ko. Kakapagawa ko lang ng retainers nung nakaraan. Nabasag ko, wala pa isang buwan, girl. Nalaglag sa sink. O, di, pagawa na naman ako ng bago. Sige, lagyan natin just in case. Sana naman walang magkasakit, no? Oo. So, lagyan natin ng 5,000 yan. A total of, if I can do the math in my head, hindi na ako gagamit ng calculator, ha? Pero, for emphasis. Emphasis. O, ayan, 8,000. Tama yung math ko. O, ngayon, doon tayo sa transportation. Woo! Feeling ko, magiging mababa yung mga gastos natin kasi mapupunta yan sa travel fund. O, yun last week. Okay. Ito, parking space. May parking space. Actually, pwede naman kami mag-park dito sa may... Kung saan kami nakatira ngayon. The problem is, ang daming sasakyan kasi ni landlord. So, kung dito kami magpa-park, lalabas lahat. Kung tatlo yung sasakyan, lahat yung lalo. Ang sikip dito, girl. O, kaya sabi namin, para hindi na lang din kami makabala. Para mas convenient din sa amin. Nagpa-park na lang kami din sa iba. O, ayun. So, kaso gastos yun, Public transpo. Mga e-bike, jeep, ganun. Bawasan natin, gawin kong 2,000 lang. Magkano ba siya last month? Oh, tingnan mo nga last month, 1,000 lang. O, kaso sa toll. Ay, alam nyo, nung isang araw, nagbayad ako ng toll. Nagkamali ako sa last digit. Ngayon, hindi ko alam kung naibalik na ang pangalan nito, ni Globe, yung 1,000 ko, or magiging valid charge siya. Sorry naman, medyo napababa ko na naman kayo kasi nakatingin ako sa papel. Yung toll natin, sige, let's make it 2,000 pesos. O, sige, let's do the math. Okay. 5. Ano pa yan? 5 plus 2. 5 plus 2,000 plus 2,000. Oh, 11,500. Totohanin mo yan, girl, Kailangan talaga mapababa natin. Okay. Alam nyo, ang pinaka-ideal na budget ko sana for all of my overhead expenses with the same lifestyle ay 50 mil. Parang nabubulunan. Bubulunan pa siya doon, Hindi ko alam kung darating yung araw na ma-afford natin yon. Pero sige, for now, it's one of my goals. Okay, next. O, dito tayo sa sa personal na ba? Mamaya na yan. Okay, credit card. Yung credit card, taas ang kuha. Kasi mamimili ako ng mga mga pang-travel items. Gawin natin 15,000. Okay? O, tapos entertainment. Sa events. Meron ba tayong mga... Ay, birthday ni Liam! Oo, Liam's birthday! Budget natin dyan, 15 or less. Kasi magsa-celebrate kami doon na sa ibang bansa. Oo, hindi na ako magpapaparty, girl. Nagpa-party ako last time, napagod ako. Okay, ay, lagyan ko lang ng ng total. So, 15,000. Another 15. Others. O, ayan na. May nagtatanong, Mami Chris, ba't dun sa mga dati mong budget videos, may nakalagay na tithing? Bakit dito wala? Okay, ganito kasi yan. Hindi ko alam kung dapat ina-explain ko sa inyo to, pero very personal kasi, So, ganito siya. Lagay ko muna yung sahod naming dalawang mag-asawa. Justin, sahod. Ayan. Hindi, mali. Okay, take 53. Take 53 na. Take 53 of me explaining kung paano ko ginagawa itong finances ko. Okay.
It's as simple as, halimbawa lang to ha, pero hindi talaga ganito yon. I'll be using terms na para mas maintindihan nyo lang or ma-explain ko na mas maayos. So, may kumpanya. Okay, the entirety of everything I do is the kumpanya. Yung kumpanya, may employees yon. Ako, syempre, ako ang CEO. Charis, hindi ako yon. Kasi it's my brand, di ba? Tapos, kasama ko para palaguin yung kumpanya or palaguin yung everything that I do para rumakit ako at kumita ng pera, si Daddy Justin yun. Gets nyo na? So, lahat ng dumarating na projects yun ng kumpanya, ng negosyo. Ganon. Oo. Tapos, kami lang yung mga, ano ba kami? Mga tao-tauhan. Tao-tauhan kami sa kwento na to. Hindi, kami yung mga empleyado. Parang ganun siya. Kaya meron akong pasahod sa sarili ko, meron akong sahod kay Daddy Justin. Ayan, nagets nyo na. Ngayon, saan ko kinukuha yung tithing ko? Mami, saan mo kinukuha yung tithing mo? Dito, sa sahod ko. Ganun din siya. Gets nyo na? Etong mga expenses na to, lahat to, mga expenses ng kumpanya. Parang ganon. Gets nyo na ba? Sana na-explain ko na maayos, no? Again walang ano dyan we listen and we don't judge. Okay? We listen and we don't judge. Huwag kayong masyadong, okay. Inaaway talaga. Napaka-defensive. Tingnan natin ng total. Basta ang maximum budget ko para sa akin mga over expenses. Over ka na sa mga expenses mo. Overhead expenses ay 150 kyaw. Oo. So, kung iisipin nyo, kagaya na in-explain ko kanina, kailangan ma-secure muna ang 150 kyaw para tumakbo yung kumpanya. So, kung ang kinita lang is 110, halimbawa. So, negative pa, di ba? May sahod si Justin, ako walang sahod. Ganon siya. Kaya may mga times na, lalo na nung may tao pa ako dito, girl, 6 months kaming like super duper negative lahat, ganon. Kaya, ang may mga times na minsan 4 months, 6 months, wala akong sahod. Pero sila sumasahod sila. Siyempre, kailangan, ganun talaga. So, ang dami ko nang kinwento sa inyo. Kung may tanong pa kayo and you want me to share more kung ano yung mga gusto nyo pang malaman pagdating sa expenses ko, i-comment na lang yun. Ano na nga yung sinasabi ko? 150. 150 ating maximum. 150,000. Pero, tingnan natin, magkano yung magiging total ng mga pinaglalagay ko dito, ha? Ay! Nakalimutan ko! Wait lang, mga friends. Nakalimutan ko pala ito. Oo. So, sa personal, mga damit ni Liam. Liam's clothes. Biglang tangkad ni Liam, tsaka biglang laki. Kaya, magdadagdag tayo ng 5,000 dyan. Bibili na ako ng mga bagong brief, socks, t-shirt, shorts, ganon. Ano pa yung nilagay ko last time? Okay. Sports, swimming. Hindi ko alam kung makakapag-swimming. Siguro, 2 beses lang makakapag-swimming ngayong buwan na to si Liam. Kasi nga, magta-travel kami. Pero sige, lagyan na natin ng Magkano ba yun? Magkano ba yung swimming? 600? Times 2. Uy, talaga naman. May wang-wang na sa labas. Ay! Ano yan? Nataranta siya. Anong ginagawa mo? Wait lang. 600 times 2. 1 to yun. Times 2 ulit. 2,4 lang. Napaka-OA. Ano nang ginagawa niya? 2,4. Ano pa yung mga bibiling ko? Actually, wala na akong bibilin para sa sarili ko I have siguro 2 years worth of skincare products, beauty products. Yung mga makeup ko, hindi ko kailangan ng bago. Hindi ko kailangan ng bago sapatos. I have so many. So, yan na lang. Yan na lang muna yun. Plus 5,000. That is 7,400 pesos. Ayun. Tingnan natin. Okay ba yan? Okay, sige. Let's do the math. Okay, 29. 800 plus 29. 500. 8,000. 11,500. 7,400. 15. Another 15. Another 30. Bakit ang laki? Mali ba yung math ko? Bakit dito 132 lang? Beshi, saan ka nagkamali? Ulitin ko nga, wait. 29. 800. Wait lang I'll do the math again. 29. 500. Doon pa lang 50 na. Plus 8,000. Plus 11,500.
78 plus 74. Oh. Kasi yung birthday ni Liam. Okay, unahin ko muna yung sahod namin. 30. Kung kasama yung sahod namin. Etong dalawa na to. Ito yung nagpamahal. Hindi, kahit isama ko pa rin yun. No? Pag sinama ko yung dalawa, plus 30. 146. Sige na nga. 146. 200. Akala ko, mas mapapamura tayo kasi last month, 132,500 lang. Though may factor siguro doon kasi 28 days lang. Ngayon, 46. Magkano yung difference nun? Tingnan ko nga. 46 minus 132,500. Uy, 13,000. Okay. So, pwede pa rin naman ako magtipid. Ito lang yung ilalaan ko para sa buwan ng March. Pwede pa rin tayo magtipid, ladies and gentlemen. Pwede pang bumabayan. So, again, ang overhead expenses natin ay, dito na tayo ha. Dito na. Tabi ko na yung calculator. Kailangan makasecure tayo ng 150,000. Okay? Para lang hindi ako nalilito kasi syempre pag binutal-butal ko, nalito na ako dun, no? Oo. So, ito yung ating overhead. Expenses. Tama ba yung spelling ko? Minsan ako, pag na-overwhelm ako, hindi ko nakukuha ng tama eh. Yung spelling. Oh my gosh, my P's and F's. What's happening? Okay, ayan na. Minsan sabi ko sa inyo. 250K. Ito yung ating dapat, monthly income. Okay? Tapos, pag dinivide natin yun, alam niyo ba kung paano to? Na-explain ko na ba? Or baka may bago lang na nanonood. Ang goal ko, kumita tayo ng 250K. Okay? Kikita tayo ng 250K. Doon sa 250K, mako-cover niya na yung 150,000 na overhead expenses. Tapos yung 100K, ayan, para sa savings, ano pa? Emergency fund, travel fund. Okay, ngayon, kung titingnan ninyo, kukumputin ko ha, gagawa ko ng quarterly, magkano yung eto, ano ba dapat ilagay natin? Hindi ko alam kung ano dapat ang maging category nito. Basta ako computing kaya kasi nasa March na tayo eh. Okay? So far, eto, nagbayad na ng i-name reveal ko na ba to? Ang kulit eh, hindi pa nagbabayad eh. Tapos na kontrata ko sa kanya, hindi na nga kumita. Ayun, nagtataray na naman si Mami Chris nyo. Okay, 20,000 pala nabayad niya. So, may utang sa akin na 80K. Hopefully, maano siya. Hello, shoutout sa'yo na nag-invest ako sa negosyo mo na hindi ko na ulit gagawin. Ay, nako. Huwag sana tayo umabot sa korte. Ay, talaga nag-threaten. Girl, lugi ako. Alam nyo, lugi ka kapag halimbawa kasi. Sana hindi siya nanonood, Kasi maintindihan niya na lugi pa rin ako eh. Parang, ano ba tawag na doon yung small claims camerot. Ay, hindi ko alam yung mga legal term. O basta, para sa gagastusin mo sa ano ba yun? Ano ba tawag doon? Pagkakaso? Hindi, mali naman yung Tagalog na yun. Pagdidemanda. Pag dinimanda mo siya, the small claims lang, yung gagastusin mo, para sa halagang to. Mas stress ako, oo. Gawin na lang natin siyang kwento sa mga susunod ko na vlog. Sige. Ayan. Ngayon, yun lang. Yun lang ang ating mapag-uusapan. That's that. So, ano bang goals natin? Feeling ko may utang ako sa inyo. Susulat, makikita nyo gano'n kakalat yung aking Susulat ko nga yung mga mga kulang ko na videos para sa inyo. Sige. So, kailangan natin ng... Okay. Ayun na nga. Ngayon, isulat natin kung ano yung mga utang ko sa inyo na videos. Ako tuloy yung may utang sa inyo, di ba? So, meron tayo ng quarterly... Ano bang category dapat to? Quarterly extras. Yun muna, hindi ko alam kung ano sa tawag ko. Ayan. Paano ko hinati yung savings, magkano na yung na-save, magkano yung nasa emergency fund, tsaka magkano yung nandun sa travel fund, at saka Gagawa ko siya ng separate na video para ma-compute ko yung January, February, March. So, sa April na yon, may utang ko sa inyo. Tapos, ano pa yung utang ko sa inyo?
Yung kwento ng nalugi ako, mga naluging negosyo. Mga hindi nagbabayad sa akin. Ano pa yung mga utang ko pa sa inyo? Maliban doon, teka. Yung travel fund breakdown. Kasi magta-travel kami sa sa Korea. So, gagawa ko siya ng, kung paano ko siya, tawag dito? Ang gulo nitong vlog na to, pasensya na kayo. Kasi nakakaisang kain pa lang ako, girl. Ano oras na? Alas 4 pa. Alas 4 na po. Kaya medyo, I'm all over the place. Okay, sige. So, ayun, may 3 akong utang sa inyo, ha? O, di ba? I wrote it down. At yun ang aking mga pagpaplanuhan kung paano ko siya explain sa inyo na mas madali. Wala naman ako obligasyon sa inyo, pero gusto ko lang i-share sa inyo kasi nakikita ko na nakaka-inspire sa iba. Oo. At huwag kayong tutulad sa akin, ha. Pag kinuwento ko na yung mga nalugi kong negosyo, sinasabi ko sa inyo, huwag kayong tutulad sa akin na binabase lang sa bait ng tao. Okay, sige, yun na. Yun ang ating pa-cliffhanger. Thank you so much for watching this video. Hopefully, magkita tayo sa susunod na vlog. Bye!